Amen. Praise God. Sa Jeremias, ang kabanatay 20, ang kabanatay siyang, talatay 23 hanggang 24. Amen. Kung ano daw ang pinapahalagahan ng tao, o kapag ka ang tao daw ay may itinuturing na pinakamahalaga sa kanyang buhay, hindi niya ito papayagan na mawala. Ito'y kanyang iingatan, ito'y kanyang mamahalin. Amen? Dahil ang pinapahalagahan niyang ito ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Masaya siya kapag yun ay nasa kanya. Yung pinapahalagahan niya, pag lagi niyang kapiling, amen, pag lagi niyang katabi, pag lagi niyang kasama, kaya yun ay kanyang iingatan. Pinapahalagahan niya yun. Hindi niya papayagang mawala, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. At ayon sa pag-aaral, amen, ng mga matatalino, ang ilan daw sa mga tao, ang ilang pinapahalagahan ng mga tao ay ito. Amen. Unay, edukasyon. Pangalawa, pangarap. Pangalaway, pamilya. Pangatlo'y pangarap. Kahulihan ang Diyos. Amen. Hallelujah. Sa oras na ito, mga minamahal sa atin pong Panginoon, ay ibukas ng Diyos ang ating kaisipan, ang ating pagkaunawa sa pinakamahalagang bagay sa buhay natin habang tayo naririto. Basahin natin ang talata, Jeremias chapter 9, verse 23 up to 24. Ang babasahin kong Biblia ay Magandang Balita Biblia. Ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan. Unang malakas ang lakas na kanyang taglay. Ninang mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Ang nagsasalita po nito'y Diyos. Amen. Yung pagkakilala at pagkaunawa daw sa Diyos, yun ang dapat ipagmalaki. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Kaya po sandaling manalangin, yumuko tayo, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na muli ka naming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang bawat makikinig nito, Panginoong Diyos, amang banal na makapangyarihan, ikaw po ang humipo ng kanilang puso. Gamitin mo lamang po, Panginoon, na daluyan ang aking mga labi ng iyong mga salita at kalooban, upang makapagbukas ng kaunawaan, matuto, Panginoon, na alamin ang pinakamahalaga, dakilang Diyos. Amang banal na makapangyarihan, ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Ako po'y mga ngaral sa pamagat na Knowing What Matters Most. Alamin natin kung ano-ano ang pinakamahalaga. Amen. Una, we must know our most priority in life. Ito po ang ating pag-usapan. Una. Amen. Sa knowing what matters most, we must know our most priority in life. Amen. Dapat daw alamin natin kung ano yung pinaka-priority natin sa ating buhay. Mga minamahal sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Unang-una, dito sa Biblia, mga minamahal sa atin pong Panginoon, ay itinuturo na nararapat na maging priority nating mga tao sa buhay natin ay walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto natin ang maayos na pamumuhay, payapang pamumuhay, mga minamahal sa atin pong Panginoon, amen, ang pinakamahalagang maging priority ng tao ay ang Diyos. Sabi ng verse 24, kung may nais magmalaki, ang pagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. At sinasabi din ng Matthew chapter 6 verse 33, sinabi ng Panginoong Hesus,
Nadatapwat, hanapin muna ninyo, unahin ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin ng Diyos. Amen. Ito daw dapat ang maging priority nating mga tao. At maunawaan nating lahat na sa buhay natin, habang tayo naririto, na pinakamahalagang priority natin ay ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Lagi nating tatandaan, at ito'y aking napakinggan sa isang mangangaral, mga minamahal sa ating pong Panginoong Diyos, na ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit walang tao, pero ang tao ay hindi mananatiling tao pag walang Diyos. Sinong nagbibigay ng buhay sa atin? Ang Diyos. Sinong nagbibigay ng lakas sa atin? Ang Diyos. Kaya dapat ang maging priority nating mga tao sa mundong ito ay ang Diyos. Dapat alam natin yan. Amen? At maraming mga taong may alam yan, pero hindi yan ang ginagawa. Hindi yan ang ginagawang priority. Amen? Mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Amen? Napakahalaga. Sa buhay natin, pagkagising natin sa umaga, kakausapin agad natin ay Diyos. Pipray tayo. Amen. Kapag tayo nagkaroon ng problema, tutulungan tayo ng Diyos. Kapag tayo nananalangin agad sa Panginoon, priority natin, kausapin natin ay Diyos. Amen. Sapagkat ang panahon natin ngayon, mga minamahal sa ating pong Panginoon, dahil nga tayo nababalot ng mga taong sentimental sa ating pong panahon, amen, may iba pagkagising sa umaga ang hinahanap ay yung kanyang iniirog. Nasaan na kaya si Love? O kaya naman yung kanyang magulang. Nasaan kaya si nanay? Nasaan kaya si tatay? Nasaan kaya si mami? Nasaan kaya si daddy? Nasaan kaya si kuya? Nasaan kaya si ate? May mga tao naman na kasama nila ang kanilang kaibigan na pagkagising, nasaan na kaya si friend? Pero hindi nila nagiging priority. Panginoon, maraming salamat po at ginising mo ako sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Mga minamahal sa ating pong Panginoong Diyos. Pangalawa, dapat nating maging pahalagahan natin sa buhay natin. Ito'y pangalawa ay ang ating pamilya. Amen. Wala daw taong nagiging matagumpay kung wasak ang kanyang pamilya. Hindi niya pinagmamalasakitan ang kanyang pamilya, mga minamahal sa ating pong Panginoon. Sapagkat may mga ibang mga tao, amen, na masaya sila sa ibang tao, mabait sila sa ibang tao, mapagpatawad sila sa ibang tao, pero yung sarili nilang pamilya, hindi nila priority. Amen. Yung pang may minsan, nung ako po ay tambay pa, ganun ang aking ugali nung ako ay tambay pa. Salamat sa Diyos, binago ng Panginoon. Amen. Na pag nasa tambayan, masaya. Pag uwi sa bahay, sinisinghalan ko yung aking nanay. Napakalupit sa nanay. Yan. Malupit sa tatay. Pero pagdating doon sa mga tambay, sa mga kasamahan, kabarkada, ayaw magagalit yung mga kabarkada kasi takot iwan. Amen. Alam nyo mga kapatid, sa ating pong Panginoon, ang Diyos ay may malasakit sa pamilya. Sabi ng unang Timoteo chapter 5 verse 4, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, pinapaalalahanan ni Pablo si Timoteo, isang batang pastor, lingkod ng ating Panginoon. Amen. Kanyang pinapaalalahanan. Ganito ang kanyang sabi. Amen. Subalit kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Doon sa isang salin, mga minamahal sa ating pong Panginoon. Amen. Dapat daw yung mga anak ay marunong tumanaw ng utang na loob sa kanilang mga magulang, sapagkat yan ay nakakalugod sa Panginoon. Oo, mga kapatid, sa atin pong Panginoong Diyos, na hindi obligasyon ng anak ang kanyang magulang na pagkatapos niyang makapag-aral, pagkatapos niyang magkaroon ng trabaho,
Amen, ay obligado siya na tustusan ang pangailangan ng kanyang magulang. Hindi. Amen. Hindi obligado. Pero kailangang kalingain. Ang sabi dito, sapagkat nakalulugod yun sa Diyos. Amen. Yung ibang tao kinakalinga, tapos yung iyong sariling pamilya hindi mo kakalingain. Hindi nakakalugod sa Diyos. Amen. Hallelujah, mga kapatid sa atin pong Panginoon. Ang Diyos ay may malasakit sa bawat pamilya. Gusto ng Panginoon ang bawat pamilya ay nagkakaroon ng pagkakaisa, may pagmamahalan, may respeto sa isa't isa, may paggagalangan. Amen? Kasi minsan, baka may makakapanood nito, mga minamahal sa atin pong Panginoong Diyos, mayroong mga gano'n, nagtatrabaho sa malayo. Amen? Tapos tatawag sa magulang, Tay, pauwi ako. Ngayong mahal na araw. O sige, umuwi ka. Tuwan-tuwa ngayon yung tatay, uuwi yung aking anak, pinamamalita pa. Nakakalungkot doon, hindi siya kanila agad pupunta doon sa mga kaibigan. Hindi priority ang pamilya. Amen. Napakasakit na pangyayari. Nalulungkot ang Diyos. Amen. Hallelujah, sapagkat ang Diyos ay may malasakit sa pamilya. Tingnan natin ang halimbawa. Makikita natin sa Genesis chapter 6 na ang ating Panginoong Diyos gusto niya ay may pagkakaisa ang pamilya. Magkakasama ang pamilya. Genesis chapter 6 verse 18. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin, sabi ng Diyos kay Noah. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila at pumasok kayo sa barko. Pero wala tayong mababasa sa Bible na itong mga ito'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi ang sabi lamang dito sa verse 11, mga kapatid sa ating pong Panginoon, maliban kay Noe. Hindi sinabing maliban sa pamilya ni Noe. Ang sabi dito ay maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos. Pero pagdating dito, mga minamahal sa ating pong Panginoon, ang sabi ng Diyos kay Noe, gagawa ko ng kasunduan natin, isama mo ang iyong asawa at mga anak. Kung walang malasakit ang Diyos, pabayaan mo na yung mga anak at asawa mo, hindi yan sumusunod sa aking kalooban, ikaw lang, pumasok ka sa daong, mag-isa ka, kasi ikaw lang ang sumusunod. Pero dahil ang Diyos ay may pagmamahal at malasakit sa pamilya, ang sabi ng Panginoon, isama ni Noe ang kanyang asawa at mga anak, pati yung kanyang mga manugang. Amen. Hallelujah. Kaya bago maging priority ang iba, pamilya. Amen. Hallelujah. Yung mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos, Amen. Hallelujah. May mga pagkakataon sa buhay ng, iba ang pagkatawag sa amin, kaming pastor. Amen. Pero alam nyo ba kung bakit may nagre-rebuilding mga anak ng pastor? Kasi minsan, may mga pastor na maganda ang turing niya sa mga disciple at mananampalataya. Pagdating sa kanyang anak, asawa, palaging pasinghal. Palaging pagalit. Diba? Binibigyan ng merienda yung mga mananampalataya, pero yung kanyang asawa at mga anak, kaya may mga nag-i-struggle sa ministry. Kakaunti na nga ang nadalo, hindi pa minamahal yung pamilya. Hallelujah. Mga kapatid sa atin pong Panginoong Diyos. Hindi ko sinasabing masama yung ganong ginagawa, pero dapat balanse. Mga kapatid sa atin pong Panginoong Diyos. Amen. Kaya ako may kinausap ako, may nagsabi sa akin. Hallelujah. Sabi ko, bakit naman? Nagtampo lang daw naman, pero naayos din. Nagtampo sa akin yung misis ko. Bakit? Kasi humihingi ng pera sa akin, hindi ko binigyan. Tapos yung mananampalataya lumapit, binigyan ng 100. Sabi ko, magagalit talaga sa yung asawa mo.
Asawa mo yun eh. Yan. Kaya sa susunod, gawin mong 200 ang ibigay mo kay sister. Di ba? Kasi may mga ganon. Kaya nag-i-struggle mga kapatid sa ating pong Panginoon. Hindi lubos na uunawaan alin nga ba ang aking priority. Amen? Kasi ito po yung totoo mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Huwag kayo magtatampo sa akin. Amen? Hallelujah. Amen. May mga mananampalatayang umaalis, pero sinong kasama ng pastor? Ang kanyang pamilya pa rin. Amen? Kaya mahal kong pamilya ko. Amen. Hallelujah. Mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. May mga mananampalatayang pumupunta sa ibang lugar, nagtatrabaho doon, pero ang pamilya ko narito. Diba? Mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Kaya, mga kapatid sa ating pong Panginoon, amen, hindi ako perfecto. Pero sa tulong ng Diyos, maging sa pangaral na ito, ako'y pinagpala ng Panginoon. Ito ay kailangan. Kailangan na uunawaan natin. Amen. Hallelujah. Di ba? Ang sakit sa pamilya nun. Ang sakit. Isipin mo, pag nakita mo yung iyong mahal sa buhay, nandun, tuwang-tuwa siya kasama ng ibang tao. Tawa ng tawa. Tapos pagdating sa'yo, laging galit. Pag tinanong mo, galing lang naman ako dun. Pero pag sa ibang tao, ay, alam mo, may pinuntahan ako, ang ganda ng lugar. Diba? Pero pag yung mahal sa buhay na nagtanong, tanong ka ng tanong, pakialamero ka. Diba? Sino bang priority mo? Diba? Pag nagka-problema ka, pamilya mo pa rin tutulong sa'yo. Yes. Kaya knowing what matters most. Alamin natin, alin ba ang pinakamahalaga talaga? Diba? Pero uulitin ko, ang pamilya, pangalawa lang yan, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Unang-una pa rin ang Diyos. Ito pa ang isang halimbawa na ipinakita ng salita ng Diyos. Amen. Sa Genesis chapter 19, verse 12. Kilala natin si Lot. Amen. Sabi dito, sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, magmadali ka. Isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito, umalis na kayo rito. Hindi sinabi ng Diyos kay Lot, ikaw lang, umalis ka na. Ililigtas ka namin. Hindi, ang sabi ng mga anghel, isama mo lahat ang iyong mga kamag-anak. Amen. Mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Nais ng Diyos, pangalawa sa Kanya, inuuna natin ang ating pamilya bago ang ibang tao. Dito po ako nagtanim ng galit sa aking tatay noon. Sipin nyo, pagkapaanin ng palay, amen, magtatabi siya ng palay, hindi alam ng may-ari. Pagkatapos niya yung ibenta, ang ulam namin ay tuyo, ang pulutan nila ay karne. Pag humingi ka ng baon, kukutusan ka pa. Salit na ikaw ay bigyan, kahit piso man lamang, hindi, kutos ang ibo. Ibabalik siguro, alam niya yung kutos, yung ginagayon sa ulo. Paano hindi sasama ang loob mo nun? Diba? Mas mabuti ang ibang tao kaysa sariling pamilya. Hindi yung kalugod-lugod sa Diyos. Mga kapatid sa ating pong Panginoon. Amen. Hindi natin pwedeng sabihin makadiyos tayo na hindi natin iniibig ang ating pamilya. Na wala tayong malasakit sa ating pamilya. Makikita natin sa Bible, ipinapakita ng Diyos. Kung ikaw ay nakakakilala sa Panginoon, pilitin mong isama ang iyong mga mahal sa buhay. Yung iba nga pinipilit mo. Yung iba nga pinipilit mong imbitahin sa gawain ng Diyos para maligtas. Tapos yung iyong pamilya, pag sinabi, sakit ang aking hinliliit. Hindi mo sila priority.
Pero pag iba, handa kang maggastos ng pamasahe, iintayin mo, di iintayin kita. Gusto mo sumakay ka, halos buhatin mo na. Pero pag pamilya, pag ayaw sumama, ayaw mo sumama, sige, bahala ka. Pero pag ibang tao, sumama ka na, dali na. Gusto ko, mimerindahin pa kita mamaya. Diba? Unahin natin ang ating pamilya, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Pangatlo, na mahalaga, amen, yung self-ambition. Amen. Huwag din naman nating aalisin. Kasi tayo, kapag tayo ay nawala ng ambisyon sa buhay, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, mawawala ng saysay ang buhay natin. Tulungan tayo ng Diyos na maitama ang ating priority. Alin ang nararapat, na unahin, alin ang kailangan ko munang paglaanan ng panahon. Dahil kung ano o saan natin ibinubuhos o ibinibigay ang mas mahaba nating oras, yun ang ating priority. Hindi natin pwedeng sabihin, priority ko ang Diyos, pero hindi tayo nagbibigay ng oras sa Diyos. Di ba? Hindi rin natin pwedeng sabihin, priority natin ang ating pamilya, kung hindi tayo nagbibigay ng panahon sa kanila. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Amen. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 21, kung saan naroon ang iyong kayamanan, duroon ang iyong puso. Amen. Kaya kapag ang kayamanan mo ay iba, amen, yun ang iyong magiging priority. Amen. Let's settle our priority in life by the grace and the will of God. Amen. Tulungan tayo ng Diyos na maitama natin ang ating mga priority sa Kanyang biyaya at sa Kanyang kalooban. Tulungan tayo ng Diyos. Pangalawa, we must know everything in this world is temporary. Dapat nating matandaan, dapat nating laging huwag kalimutan na ang lahat sa mundong ito ay pansamantala lang. Kaya kung ang priority natin ay mga makamundong bagay, 100% ko itong masasabing nagkakamali ka ng iyong priority. Kung diyan mo ibinubuhos ang lahat mong oras sa pagpapayaman, sa pagpapasikat, sa pagpapaseksi at pagpapagwapo, temporary lang yan. Mawawala yan. Amen. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 35, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Matthew chapter 24 verse 35. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi, tiyak na mananatili. Amen. Lilipas. Amen. Yung iyong pagpapayaman, kung nagpapayaman ka at wala ka ng panahon sa Diyos, hindi mo na priority ang Panginoon, priority mo na yung pagpapayaman, iiwanan niya lahat yan. Nagkakagira na. Pagpapayaman pa rin ang iyong inaasikaso, wala ka pa rin panahon sa Diyos, babalik na lang ang Panginoon, iba pa rin ang priority mo. Temporary lang yan. Gusto mo sikat ka, kaya pinipilit mong ikaw ay hangaan, pinipilit mong isubsob ang iyong sarili sa pagiging dalubhasa sa pag-aaral, isinusubsob mo ang iyong sarili sa pagsisikap sa trabaho para ikaw ay maging tanyag. Kapatid sa Panginoon, mga minamahal, temporary lang yan. Hindi yan mananatili. Ang langit at lupa ay maglalaho. Amen. Dapat nating maunawaan, alalahanin mo ito, kapatid sa Panginoon, na ang lahat sa mundong ito ay hindi mananatili, temporary. Amen. Maging ang ating katawan. Amen. Busy-busy ka sa pagpapaseksi, pagpapagwapo. Amen. Pagpapaganda pala. Amen. Alam niyo, sabi ng unang Pedro chapter 1 verse 24 hanggang 25. Ganito ang sabi ni Apostol Pedro. Sabi niya dito,
Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Temporary. Amen? Hallelujah. Mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Pastor, hindi muna ako makakadalo. Pupunta ako sa parlor, ako'y magpapaganda. Pastor, hindi muna ako makakadalo. Kasi gusto ko, sumikat muna ako. Gusto ko maging kilala ako. Kapatid, nagkakamali ka ng iyong priority. Hindi yan ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga, kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos, amen, ay ang Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ito ang pangatlo, dito tayo magtatapos. Amen. Meron pa pala, bago ang pangatlo, amen, bigla ko naalala yung sinabi ni Billy Graham, what is the use of being famous on earth when heaven does not know your name? Ano daw saysay, amen, saan mo daw gagamitin ang pagiging sikat sa mundong ito kung ang iyo namang pangalan ay hindi kilala sa langit? Amen? Walang kabuluhan. Amen? At ang malungkot pa dito, mga minamahal, mga kapatid, hindi ka na nga kilala dito sa mundo. Pati sa langit, hindi ka pa kilala. Ang sabi ng aking namatay na kaibigan, hindi ka pa sumisikat, laos ka na. Hallelujah. Yung pinakamasakit na bagay. Gusto mo magpasikat, kaya lang hindi ka pa sumisikat, laos ka na. Di ba? Mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Dito sa ating teksto, mga kapatid sa ating pong Panginoon, sa aklat ng Jeremias, sabi dito sa 23 hanggang 24, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan, unang malakas ang lakas ng kanyang taglay. Ninang mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Kaya mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos, amen. Hallelujah. Ano ang iyong priority? Ano ang iyong pinapahalagahan? Amen. Kayamanan, popularity, iyong sarili, amen, yan ay pang samantala lang. Pangatlo, the mattermost is the eternal. Amen. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang walang hanggan. At dalawang lugar ang tinutukoy ng Biblia na walang hanggan. Ang impyerno at ang langit. Amen. Yan ang pinakamahalaga na dapat nating inaalam. Saan natin gustong manatili? Saan natin gustong pumunta? Mga minamahal sa atin pong Panginoong Diyos. Dalawang lugar ang kalalagyan ng tao na nasusulat sa Biblia na doon siya mananatili ng walang hanggan, ang kaluluwa. Ang patutunguhan ng mga makasalanan na hindi nagbibigay ng pagpapahalaga sa Diyos ay walang iba kundi ang impyerno. Sabi ng Marcos chapter 9, 42 hanggang 48. Amen. Sabi dito, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Matthew chapter 9, 42 hanggang 48. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay.
Doon hindi namamatay ang uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Yan po hindi physical. Yan ay spiritual. Baka kasi may pagsamba kung saan ka dinadala ng iyong paa. Sa halip na sa church ka dinadala, baka dinadala ka sa kung saan. Kaya putulin mo daw, sabi ng Panginoon. Mas mabuti pang pumasok ka sa langit na putol ang paa, ang totoo na may hindi. Amen. Kaysa buo ang iyong dalawang paa, sa impyerno ka naman mapupunta. Amen. Nang sabi, ang impyerno, ang kanyang apoy ay hindi namamatay, mga minamahal sa atin pong Panginoon. Maging ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Isipin niyo yun, inuud na, pati yung uod hindi namamatay. Nakakapagtaka samantalang yung uod, pag sinindihan mo, patay dito sa lupa, pero sa impyerno, hindi namamatay, pati uod. Amen. Huwag nang i-mustra, o huwag nang i-sign, at baka may nakain, maadwa. Amen. Hallelujah. Tuloy ko po ang basa. Amen. Sabi dito sa 47, at kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, lukitin mo, mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na isa lang ang mata kaysa may dalawang mata, ngunit itapon ka naman sa impyerno. Inulit-uli, do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy na hindi napapatay. Alam nyo, meron po ako nakausap, meron pala ng ganitong turo. Diba? Ang apoy daw ng impyerno natatapos. Sabi, pag natapos daw yung pagdurusa mo sa impyerno, pupunta ka pa rin sa langit. Saan mo nabasa yun? At sabi ng Biblia, ang impyerno, ang apoy ay hindi namamatay. Tuloy-tuloy. Amen? Hallelujah. Mga kapatid sa atin pong Panginoong Diyos. Nakasulat. Mga kapatid sa atin pong Panginoong Diyos. Amen. Sa Lucas chapter 16, 22 hanggang 26. Amen. Ang lugar na kinalalagyan ng mga taong ayaw maglingkod sa Panginoon, ayaw magpahalaga sa Diyos, ayaw magpahalaga sa gawain ng Diyos, ay napupunta doon sa paghihirap. Sabi ng Lucas chapter 16, pag binasa po ninyo doon, sabi ni Amang Abraham, amen. Sabi nung mayaman, Amang Abraham, pwede po bagang utusan mo si Lazaro na idawdaw ang kanyang daliri? Amen. At ipatong sa aking mga labi sapagkat ako'y naghihirap sa alab na ito. Ang sabi ni Abraham, anak, alalahanin mo nung ikaw ay nabubuhay pa, ikaw ay nagpasasa. Samantalang si Lazaro ay nagtiis ng hirap. Kaya naman ikaw ngayon ay naghihirap dyan. Si Lazaro na may inaaliw. Amen? Kaya mga kapatid sa atin pong Panginoon, kung puro pagpapasasak pala ang ginagawa ng tao sa mundong ito. Amen? Walang panahon sa Diyos, hindi niya priority ang Diyos. Darating ang panahon. Amen? Maghihirap siya ng walang hanggang paghihirap. Hindi matakot ka. Amen? Ikaw na nanonood ka. Baka mali ang priority mo sa buhay, baka wala kang panahon sa Diyos. Nakakatakot ang impyerno. Walang hanggang pagdurusa. Kaya isettle natin ang ating priority sa buhay. Amen. Unahin natin maglingkod sa Diyos. Pangalawa, pagbutihin natin ang relasyon natin sa ating pamilya. Ayusin natin ang ating sarili. At ito yung pinakamagandang kalagayan, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, walang iba kundi ang langit. Kung ang impyerno ay totoo, lalong-lalo ang langit ay totoo. Na sinasabi ng Biblia sa Revelation o Aklat ng Pahayag 21 verse 1 hanggang 4, mababasa natin doon ang bagong Jerusalem, bagong langit at bagong lupa. Ito daw nakikita natin, maglalaho yan. May ibababa ang Diyos na bagong langit at bagong lupa. Doon mananatili ang mga binanal ng Diyos. Amen. At sabi doon ay aaliwin, mga kapatid, sa atin pong Panginoon. Sa sarili po ninyong pagbabasa ng Biblia, amen, pwede ninyong basahin sa Aklat ng Pahayag 22 verse 1 to 5, kung ano yung langit na napakaganda,
mga minamahal sa ating pong Panginoon, ang sabi doon, kahit umisip ka na ng pinakamagandang lugar na iyong napuntahan, habang ikaw ay nabubuhay, hindi mo kayang itumbas ang langit. Mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya, bago ako magtapos, mga kapatid sa ating pong Panginoon, amen, alamin natin, ano ang iyong priority sa buhay? Alam mo ba kung anong pinakamahalaga na dapat mong maging priority? Walang ibang pinakamataas sa lahat kundi ang Diyos. Kaya't nararapat na ang Diyos ang maging priority nating mga tao, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng pagpapahalaga ang Diyos na nagbibigay ng buhay at lakas sa atin. Lagi nating tatandaan, kung hindi dahil sa Diyos, hindi mo naman magagawa yung mga ginagawa mo ngayon. Kaya huwag mong kalimutan ang Diyos. Huwag mong pabayaan ang Diyos. Huwag mong ihuli ang Diyos. Kasi siya ang una, pagkagising mo pa lang ng umaga, siya na ang unang nagbigay ng buhay sa iyo. Siya na ang nagbigay ng lakas sa iyo. Siya na ang nagbigay ng makakain natin. Tapos ihuhuli natin siya. Huwag maling katuwiran, maling gawain, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Settle our priority in life. Yuko natin ang ating ulo, pilit natin ang ating mga mata. Hallelujah. Praise God, Lord Jesus Christ. Tayo manalangin sa ating pong Panginoon habang kayo nariyan sa inyong kinauupo.